Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sila Juan Trinidad, sina Cardinal Gibbon? Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Ang narinig niyo ay busis ni Felix Manalo mismo. Busis ni Felix Manalo, ang founder sa Iglesia ni Cristo, kung saan, bakit yung mga kaanib nila'y galit na galit sa simbahang Katoliko at gustong pabagsakin at grabing pamimersonal dahil mula pa noon, grabe talaga ang banat ni Felix Manalo sa Iglesia Katolika. Kaya nga, di tayo magtaka kung si Father Darwin tinawag na ano daw? Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Yan, grabe ang pamimersonal. At si Cesar Sinita yan. At dito din sa akin, Palagay ko ito si Wendell Calibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. pero sasagutin natin mga kapatid, yung mga ginagamit na pang-chap-chap nila na mga aklat sa kanilang atake sa pananampalatayang Katoliko. Ipanalangin po natin sila, lalo na sa mga conversion, sa mga unbelievers. Samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ako ang inaatasan ngayon sa punto por punto, mga kapatid, na magtalakay kaugnay sa mga banat sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo. Narinig nyo naman si Felix Manalo, grabe, no? Imagine, pinatunayan ni Cardinal Gibbons, paring Cardinal Katoliko, ni Enrique Demon, paring Katoliko, na ang Katoliko ay sa demonyo. Pari pa daw umano ang nagpatunay. Inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang ating like sa live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat na mga sumusubaybay? Muli itong yung lingkod, Brad Wendell Talibong, sa Catholic Faith Defenders National Office, mga kapatid. Kasama sa punto por punto, ilo kay Shadow Con, Larna at sa lahat ng mga pumasok ngayon. So, ako ang inatasan ngayon sa punto por punto, kaya abangan ninyo. Ito'y ating tatalakayin, mga kapatid, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko man at di mga Katoliko, lalo na sa ating mga kaparian. Good evening sa lahat. Okay, Brother Wendell, go ahead. Okay. So, sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ating tatalakayin ang dahilan kung bakit ang grupo ng INC, Iglesia ni Cristo, talagang matindi ang kanilang galit sa simbahang Katoliko. Katoliko ang palaging binanatan nila. Bakit? Dahil kahit yung founder nila na si Felix Manalo, noon pa man, imagine, sa propaganda ni Felix Manalo, pinatunayan daw sa paring Katoliko na ang Katoliko ay sa demonyo. Kaya kung meron man tayong kunting common sense, maniniwala kaya kayo? Pari pang Katoliko, pinatunayan na ang Katoliko'y sa demonyo. Pakinggan ninyo, audio ni Felix Manalo, ang founder ng INC. Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika.
Sino nagsabi? Sila Juan Trinidad, sina Cardinal Gibbon? Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika? Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Yan. Sila si Father Juan Trinidad daw, si Cardinal Gibbons, nagsabi na ang Katoliko'y aral ng demonyo. O so kung yung mga inosinteng Katoliko, mga kapatid, mapauo talaga nitong propaganda nila ni Mr. Felix Manalo sa Iglesia ni Kristong 1914, mga kapatid. Kaya di tayo magtaka kung bakit grabe talaga ang kanilang banat, grabe talaga ang kanilang tuligsa. Bakit? Una, kahit si Father Darwin, binanatan din. Ramdaman mo talaga ang parang galit sa simbahang Katoliko at sa mga nasa simbahang Katoliko. Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang Yan. Daming mga kasinungalingang ginagawa daw at banat din sinita sa akin. Palagay ko ito si Wendell Calibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yan. Grabe ang mga atake nila, personal na. Sinagot lang natin, mga kapatid, yung nauna nilang banat sa pananampalatayang Katoliko. At kung sasagutin natin, yon, personal attack na. Isa sa mga paulit-ulit na banat ng mga INC sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid, na ang Katoliko'y sa demonyo. Bakit sa demonyo? Una, ginagamit nila yung mabasa sa 1 Timoteo Kapitulo. Ito po, ang ginagamit nila palagi. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yan. Ang palaging ginagamit nila at ginawang kapital para makahikayat sa mga inosente. 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ituloy nila sa 3, dahil may mabasang humihiwalay sa pananampalataya. At para maka-establish ng doubt, mga kapatid, na mali ang silibasi ng simbahang Katoliko, ay kumukuha din sila ng mga talata sa Biblia na patunayan. Una, sa Biblia, ang mga obispo daw may asawa. Kaya bakit ang Katoliko walang asawa ang mga obispo? Isa-isahin natin ito. Paano naman po ang mga obispo sa unang iglesia? Sila po ba'y pinagbawalang mag-asawa? Pakinggan natin ang pahayag pa rin ng mga apostol dito po sa 1 Timoteo 3:1 hanggang 4, ganito ang ating maririnig. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy,
sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Dito po sa mga talatang binasa natin, inisiisa ni Apostol Pablo ang dapat na maging katangian ng isang obispo sa tunay na iglesia. Ang sabi rito, dapat na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, dapat anyang namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan. Ano po ang ipinakikita lamang dito? Mga kaibigan ng mga obispo sa unang iglesia ay mga taong may asawa. Una, ang ginamit nila na talata na ang mga obispo sa unang iglesia ay may asawa, wala po tayong tutol, mga kapatid. Bakit? Dahil sa palagi nilang paggamit sa aklat na siya ang inyong pakinggan, ang aral katoliko at ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbon sa pahina 396, meron silang iniwasan. Ang iniwasan nila ay ito ang nakasulat, kung pansinin ninyo mga mahal na kapatid, ang nakasulat ng mga unang araw ng iglesia, dahil sa kadalangan ng mga may bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapare. Datapuat, sila'y inuutosang na mamuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Iyon ang inawasan nila para sabihin nila na mula pa sa early Christians, ang celibacy ay practice na. Una, optional ang celibacy noon. Pero ang tanong, bakit po ba mabasa na unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2, na noong unang panahon ng mga Kristyanismo, ang obispo kailangang merong isang asawa? Dahil ulitin ko, optional noon ang vow of celibacy, yung di pag-aasawa. Kaya may mga obispo at pari noon, kahit ngayon sa mga pari sa Eastern churches, na may asawa. Pero yung mga obispo ay may celibacy na sa Eastern churches, mga kapatid. So, kung tingnan natin ang ginagamit nila, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2, binanggit nila obispo. At tandaan natin, ang kanilang sikta, wala namang obispo. Wala ding pare. Kung tingnan din natin sa history, kasaysayan, sa noon pa man, kahit nga sa mga Santo Papa, may mga nakatala sa kasaysayan na ang mga Santo may mga Santo Papang may asawa noon, mga kapatid. Pero isa sa mga ginagamit nila na talata sa pagtuligsa sa pananampalataya natin, etong unang Timoteo Kapitulo 4:1-3. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1-3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa,
at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. O yun, aral daw ng mga demonyo ang pagbabawal sa pag-asawa, mga kapatid. Isa-isahin natin yan. At para iugnay nila ang silibasi, ginagamit nila itong aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, at ito ang kanilang binasa. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. At maliban dyan, mga kapatid, dahil sa naturang talata, kung pansinin ninyo, may sinabi din sa karugtong na ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati o karne. At gagamitin din nila itong aklat na ito na ang pamagat ay siya ang inyong pakinggan, ang aral katoliko, para idugtong-dugtong nila sa pahina 139 sa naturang aklat. Ito po ang nakasulat. Ang ikalawang utos sa Santa Iglesia Katolika ay ang maggayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Kaya, sa paggamit nila sa mga aklat na ito, mga kapatid, na binanata nila talaga ang pananampalatayang Katoliko, idugtong pa nila, inaamin ng otoridad Katoliko na ang simbahang Katoliko galing talaga sa demonyo. Pakinggan natin paano minadjik ni Barba gamit ang aklat, How Did the Catholic Church Start? Kaya mga CFD, dapat alam ninyo ito. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa. Yan. So, anong napansin ninyo, mga kapatid? Pagbasa ni Parba dito, ang napansin ninyo, ito po ang pagbasa niya. So, tingnan niyo paano minadjik. Matubari sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, So, they altogether fantastic to say that the remote beginning. Pero alam nyo ba, isang oring pandaraya ito. Bakit? Mga mahal na kapatid. Dahil kung tingnan natin, ito kasi ang nakasulat. Pansinin niyo. At iniwasan. Iniwasan talaga. It is not altogether fantastic to say. Pansinin niyo it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings. Pero pakinggan ninyo,
Paano niya binasa? Pinagchap-chap ang Aklat Katoliko. At tumarin sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic to say that the remote beginning. So napansin niyo ba ang nakasulat? It is not altogether fantastic to say. Paano niya binasa? At tumarin sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic to say that the remote beginning. They all Oh, saan mabasa dito ang di altogether fantastic to say? Oh, walang mabasang di altogether. Ang nakasulat, it is not altogether. Pero ang pagbasa niya, At tumarin sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic to say that the remote beginning. They all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati Master Mike. oh, yan. Kaya mag-ingat talaga sa ganitong di altogether. Oh. Ayan nga, magikiro talaga sila, no? oh. At pinagchap-chap yung mga aklat Katoliko, kaya dapat aware tayo. Okay, balikan natin. Dahil ginamit din nila, booking na sila sa aklat na ito. Ginamit nila itong ang aklat na ang pamagat siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko, pahina 139, na ang nakasulat, ang ikalawang utos ng Santa Iglesia ay mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Oh. Ang tanong, ang di ba pagkain ng karne ay sa demonyo na? Di ba nila nabasa na kahit si San Pablo, may pagkakataon na di kumain ng karne? Yan sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 13, iyon ang mabasa natin. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So, may pagkakataon na si San Pablo di kakain ng karne. Kaya, ang paggamit ng mga ministro ni Felix Manalo sa Aklat Katoliko, mga kapatid, at master talaga sila sa paggamit dito. Bakit master sila sa paggamit? Pinag-aralan nila ito lalo na sa kanilang New Era University, no? So, ginagamit nila ang pahina 30 sa naturang aklat. Kaya sabi nila, ano po ba ang patutuo ng otoridad Katoliko dahil sa pagbabawal ng pag-asawa at di pagkakain ng lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya? Ano po ba ang resulta sa simbahang Katoliko? Ito po, gagamitin nila ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 30. Ito ang mabasa. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan na mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niya magiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman na ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nilang mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yan. Anong konklusyon ng mga ministro dito?
Ayon mismo sa otoridad Katoliko, bulok na ang moralidad. Dahil sabi ng otoridad Katoliko, Kardinal pa, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng mga nagsasabing sila ay Katoliko. Una, magaling talaga sila mag-research. Di lang magaling umintindi at umunawa. Bakit? Malinaw namang sinabi ni Cardinal Gibbons. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Bakit nagiging bulok? Hindi dahil sila'y Katoliko, dahil hindi sila namumuhay ayon sa ipinag-uutos ng Iglesia Katolika. Pero, anong iniwasan nila? Ito po ang iniwasan nila, mga mahal na kapatid. Sa pahina 23, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia, sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. So, gabi talaga ito mga mahal natin mga kapatid na mag-chap-chap, di po ba? At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang kasaysayan, bakit sa ginagamit nilang talata na ang unang obispo merong asawa? Sa kasaysayan kasi mga kapatid, no? Ito ang nakasulat sa aklat na ang pamagat ay The Edge of Faith by Will Durant, page 44. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. And no man could be ordained who had married 2 wives, a divorce, or a concubine. Yun ang makita natin sa kasaysayan. Pero napakagaling talaga nila na gumamit ng mga aklat ng Katoliko at pinagdugtong-dugtong nila. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid na ang mga paring Katoliko sa Roman Rite, yung tinatawag na Latin Rite, sa Roma, dahil ang sentro ng Kristyanismo ay merong tinatawag na Eastern Churches and Western Church. So, Western Church, yun ang Roman Rite. Yun ang tinatawag na Latin Rite. At ang celibacy ay nasa Roman Rite o Latin Rite, Western Church. Western Church. So, ibig sabihin, yung mga kaparian sa Eastern Rite, yung Alexandria, Constantinople, Jerusalem, mga kapatid, Antioquia, yon ang Eastern Rites, Eastern Churches. So, ang mga kaparian nila ay pinahintulutang mag-asawa. Imagine, baka di nila alam yan. Banat ng banat dahil sa celibacy, sa demonyo na. At hindi lang yan mga kapatid. Alam nyo ba na kahit sa Roman Rite, yung mga pare ng Anglican noon, mga pare ng Anglican na na-convert sa Catholic, so pinayagan silang magpare, dala ang kanilang asawa. Yung mga converted. So, imposible naman kung di nila yan alam. So, ang kanilang ginagamit, yung unang Timoteo, kapitulo 4:1-3, ito ang mabasa kasi, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig
sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ang tanong, may footnote diyan. Sino ang tinutukoy? Sino po ba ang tinutukoy? Tingnan natin sa Douay Version Bible, may footnote kung sino. Because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. O ito, mabasa. Sino ang tinutukoy ni San Pablo? Yung mga Gnostics, yung grupo ng Marcionites, yung mga heretikong Encratites, yung mga Manicisians, and other ancient heretics who absolutely condemned marriage and the use of all kind of meat because they pretended that all flesh was from an evil principle, whereas the Church of God so far from condemning marriage holds it a holy sacrament and forbids it to none but such as by vow have chosen the better part. So, yun ang nasa footnote, no? Di po ba mahilig naman itong mga ministro ni Felix Manalo maggamit ng footnote, mga kapatid. So, malinaw na yung silibase para sa simbahang Katoliko, hindi yan doktrina ng mga demonyo. Out of context lang sila. Bakit? Ano ang layunin sa silibasi? Kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, ito po ang ating mabasa. 1579, all the ordained ministers of the Latin Church. Pansinin ninyo mga kapatid, Latin Church. Ibig sabihin, ang Western churches, Alexandria, Constantinople, Jerusalem, Antioquia, merong mga kaparian na walang silibasi sila. Okay, balikan natin. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of the permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Napakalinaw mga kapatid kung ano ang layunin sa tinatawag na vow of celibacy, for the sake of the kingdom of heaven. Ngayon, ang mga ministro ni Felix Manalo, literal sila na literal nila binasa di pag-asawa sa demonyo. Pero alam niyo ba, sila din nagtuturo na di mag-asawa sa mga hindi sumasampalataya. Ito. Hindi ba sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Mga kaibigan, kung may pagbabawal man ng pag-aasawa sa Iglesia ni Cristo, hindi po ang bawal ay yung pag-aasawa per se. Ang pagbabawal po sa Iglesia ni Cristo ng pag-aasawa sa hindi kapananampalataya. Yun. Ipinagbabawal nila ang di pag-aasawa sa hindi kapananampalataya. Ngayon, balikan natin mga kapatid, no? Yung sinabi nila sa naturang talata na unang Timoteo 4:1-3 na hindi pag-asawa ay sa demonyo. So kung literal ang kanilang interpretasyon na hindi pag-aasawa ay sa demonyo, abay, nakalimutan ba nila na ang Diyos mismo may bahagi sa kasulatan na nagsabing, si Yahweh, huwag kang mag-aasawa o magkaroon ng anak. Utos ni Yahweh, utos ng Diyos. Saan yan? Nasa Jeremias Kapitulo 16, 1-2. Eto mabasa natin. Muling nagsalita sa akin si Yahweh. At ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkakaanak sa lupaing ito. Kung ang di pag-asawa ay sa demonyo, ibig po ba sabihin na ang Diyos ay nagturo na aral ng demonyo? Kaya dito malalaman natin mga kapatid na hindi lahat na pagbabawal sa pag-asawa ay saklaw
sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, dahil ang Diyos mismo sa talatang Jeremias Kapitulo 16, 1-2 ay may pagbabawal sa pag-asawa, at kung may pagbabawal siya, may dahilan yon. Ganon din ang mga pare sa simbahang Katoliko, na kung hindi man nag-aasawa ang ating mga kaparian sa Roman rights, mga kapatid, may dahilan yon. At ano ang dahilan? Ito ang sinabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. Ano daw? Si San Pablo walang asawa. E di kung ang interpretasyon ng mga INC, andi, pag-aasawa ay sa demonyo, ibig ba sabihin, si San Pablo na siya ang may sulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1 at diretso sa 3, mga kapatid, sa demonyo din dahil wala siyang asawa. Ano pa ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 7, 32? Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo'y maglilingkod sa Panginoon ng walang abala. Ano daw ang dahilan? Upang maglingkod sa Panginoon na walang abala. Kaya, ano ang kanyang sabi sa unang Korinto 7, 32-34? Malinaw ang sabi ni San Pablo, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Nakita niyo ba? Pero etong bahagi sa kasulatang ito, sigurado talaga, mga kapatid, na iniiwasan nila. Kaya, maling gamitin nila yung paulit-ulit ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, mga kapatid, at iugnay nila sa silibasi. Bakit? Kung meron mang talata sa Biblia na tugmang-tugma sa buhay ng mga kaparian na walang asawa, walang iba kundi yung nasa pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. Anong sabi niya? Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nag-aasawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba namay naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito. Tapos sasabihin nila na hindi pag-aasawa ay sa demonyo na. Kaya delikado talaga. Wala pang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia, nakibasa lang ng Biblia, pagkatapos sila na nangungopya ay nagiging tama na. Balikan natin ang salita ng Diyos, Biblia, mga kapatid, sa
San Mateo Kapitulo 19:12. May iba't ibang dahilan kung bakit may mga taong hindi nag-aasawa. Merong ipinanganak na may kapansanan. Ang iba na may sinadyang kapunin ng ibang tao. At ang iba'y pinili nilang hindi mag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Ang sinumang may kayang tumanggap sa aral na ito, dapat niya itong tanggapin. Napakalinaw na aral yan ng ating Panginoon Jesucristo. Sino man ang makatanggap at ano ang layunin sa vow of celibacy. Balikan natin si San Pablo sa unang Korinto 7:32, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Napakalinaw, mga mahal na kapatid, ang nakasulat sa Biblia. Kaya mag-ingat talaga sa ganitong mga propaganda ng ating mga kapatid. Kaya tugma at natupad talaga sa mga pari at sa mga madre yung San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12 at ang unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 32. Sa Diyos talaga, mga kapatid, ang di pag-aasawa o celibacy sa mga pari at sa mga madre natin. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, ito ang mabasa natin. Ito ang mga lalaking nananatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Napakalinaw ang nakasulat sa Pahayag 14:4, mga kapatid. Ano daw? Mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sila ay sumusunod sa yapak. Sino? Sa kordero. Sino yung kordero? Ang ating Panginoon Jesucristo. Ano ang status ng ating Panginoon Jesucristo? Walang asawa. At ano pa ang sabi? Pinili sila mula sa mga tao para handog sa Diyos. Tanong, sino ang mga iyon? Hindi pwedeng mga pastor yan. Dahil ang mga pastor may asawa. May kaugnayan sila sa mga babae. Hindi din pwedeng mga ministro ni Felix Manalo yan. Dahil ang mga ministro may asawa. Nagkaroon din sila ng kaugnayan sa babae. Sino ba ang tinutukoy? Walang iba, kundi ang mga kaparian ng simbahang Katoliko. At kung susuriin nating mabuti, napakalayo, mga kapatid. Ang out of context talaga sila. Bakit? Ito, pansinin ninyo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya. Ano daw? Sa huli panahon, ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya. Alang naman, ang Katoliko ang tinutukoy na sinasabing ang ilan, some, ang ilan. Ilan lang ba tayo? Di pa ba napakaraming kaanib sa simbahang Katoliko sa buong mundo? Ang nakasulat, ang ilan. O doon pa lang, bagsak na. At alang naman na ang simbahang Katoliko ang tinutukoy. Anong nakasulat? In later times, sa huling panahon. Bakit? Di po ba alam nyo, ang kasaysayan ng simbahang Katoliko, almost 2,000 years. Sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church started its history in Jerusalem almost 2,000 years ago, as the original disciples of Jesus Christ gathered in the upper room, awaiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. See?
Kaya, out of context talaga ang ating mga kapatid sa paggamit nila. At ating sinagot yan, punto por punto, dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y inulit-ulit, magbukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. At dahil booking sila, iyon na, wala nang ibang ginagawa, puro pamimersonal na lang sa INC Vlogger. Palagay ko ito si Wendell Talimong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Oh. At ang kaugnay naman kay Father Darwin, Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Iyon. Ipagdasal natin sila mga kapatid. Ipagdasal natin ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya na mamulat sila sa katotohanan, mga kapatid. Tandaan natin, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. To make his message known is our responsibility.